Sa kaniyang arrival statement, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naging makabuluhan ang kanyang paglahok sa 47th ASEAN Summit. Narito ang report. Matapos ang matagumpay na pagdalo sa 47th ASEAN Summit and related summits sa Kuala Lumpur, Malaysia, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaisa ng ASEAN leaders sa pagpupulong ng kapayapaan, katatagan at pag-unlad sa buong rehiyon. Naging sentro rin ng summit ang pagtalakay ng mga hamon at oportunidad na kinakaharap ng rehiyon sa gitna ng mga isyong pampolitika at pang-ekonomiya. The summit was once again an opportunity to discuss among our fellow ASEAN member states and partners how to navigate our future together amidst the various geopolitical and economic challenges that we face domestically, bilaterally, regionally. Pinagtibay din ng Pangulo ang matatag na paninindigan sa soberanya ng Pilipinas at karapatan sa West Philippine Sea at patuloy na pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan sa mga bansa na nagsusulong ng kapayapaan, katatagan at pag-unlad ng ekonomiya. I reaffirm that the Philippines will continue to remain firm, calm, and resolute in defending our sovereignty, our sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea, in accordance with, of course, international law. We will continue to strengthen our partnerships with all countries who share our values and our commitment to peace, to stability, and to economic progress. Tinalakay din sa summit ang kalagayan ng Myanmar at ang pagpapatupad ng 5-point consensus para sa isang mapayapang solusyon sa usaping pang-ekonomiya at sa ganap na pagiging kasapi ng Timor-Leste bilang makasaysayang hakbang na nagpapatunay sa hangarin ng ASEAN na manatiling nagkakaisa at inklusibo. Tiniyak ng Pangulo ang patuloy na kooperasyon sa kalakalan at pamumuhunan sa ilalim ng Regional Comprehensive Economic Partnership. This is a historic step that reaffirms ASEAN's commitment to unity and inclusivity. We remain committed to pursuing initiatives that will support Timor-Leste's capacity to assume its obligations as a full member of ASEAN, with the end goal of further building a people-centered ASEAN. Strengthened our trade with external partners with upgrades in the ASEAN Trade in Goods Agreement, amendments in our free trade agreements, and utilization of the Regional Comprehensive Economic Partnership, or RCEP. Ibinida rin ng Pangulo ang pakikipagpulong sa mga leader ng Japan, Canada, Thailand, Vietnam, Australia, New Zealand, European Union at United Nations upang palakasin ang ugnayan sa seguridad, depensa, kalakalan, agrikultura at aksyon sa klima. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Zai Chua, Alauna sa Balita, Congress TV.